Ako si Karina Baragas, retiradong empleyado ng Citibank. Nag-umpisa akong magtrabaho noong 1984. Pumasok ako bilang executive assistant sa NACIDA, National Cottage Industry Development Authority. Nagtagal ako doon ng 1.5 taon. Pagkatapos ay kinuha ko ang master's ko sa AIM. Pagkatapos ng AIM, pumasok na ako ng Citibank. Nag-umpisa ako as a management associate noong 1988. At nag-retire ako noong 2016. Pinili ko maging empleyado imbis na mag-sariling negosyo dahil nung nag-umpisa akong magtrabaho, ang pakiramdam ko, hindi ako magtatagumpay kung magne-negosyo ako. Kasi sa tingin ko, nung mga panahon yon, parang saturated na yung business. At saka sa ugali ko siguro, hindi ako makakabenta ng amin. Kaya pinili ko magtrabaho na lang para sa isang korporasyon. Kasi, maski magsungit ako, bebenta ang negosyo. Bebenta ang korporasyon ko. Naging maganda naman ang career ko sa trabaho sa Citibank. Nag-umpisa ako noong 1988 as a management associate at nung nag-retire ako, senior vice president na ako. Marami rin akong naikot na mga businesses sa loob ng Citibank. Nag-umpisa ako sa consumer bank, yung credit cards, retail banking, at lumipat ako sa corporate bank na ang naging mga kliyente namin ay yung mga korporasyon na. Hindi na mga individuals or hindi na mga single na tao o kliyente. So, korporasyon na din ang hinahawakan namin. Ang huli kong hinawakan trabaho ay compliance. Marami akong naging pagsubok sa aking trabaho. Dahil nga masungit ako, minsan hindi nila gusto yung delivery ng pagsagot ko. Pero ang natutunan ko sa trabaho ay yung humility. Isa yun sa mga naging magandang aral para sa akin. Mental fortitude, humility, at pasensya. Napagtagumpayan ko naman yung mga pagsubok na ito dahil talagang gusto kong magtrabaho at gusto ko talagang umasenso at umakyat sa corporate ladder. Kaya talagang nagpursige ako sa pagtatrabaho. Iba yung kultura ng Citibank sa local bank. Kasi ang Citibank, being a US bank, iba yung tinuturong mga values. Hindi kami yung wala yung lagay-lagay o kaya hindi sumusunod sa mga patakaran, lalo na kapag regulator gaya ng Bangko Sentral, sumusunod talaga kami to a fault. Kasi kami dito dayuhan kami. Dayuhan ang
ang bangko ko, dayuhan sa Pilipinas. Foreign bank kami. Kaya anytime, pwede kaming alisan ng lisensya. Unlike kapag local bank, tubong ano yan tubong Pilipinas din yan Hindi nila kaagad maaalisan ng lisensya kapag local bank. So, at yung kultura ng pagiging on time, yung walang hindi yan ningaskugo na kapag sinabi na ibibigay namin ngayon, maski magsunog ka ng kilay, ng kandila, lahat na susunugin mo, tatapusin mo ang trabaho mo bago ka umuwi. Kung hindi mo kayang tapusin ng alas 12 ng gabi, hindi ka uuwi. Tatapusin mo hanggang kinabukasan bago mag-umpisa ang susunod na araw. Marami naman ako natutunan sa trabaho ko. Pasensya nga, natutunan ko mga regulasyon na paano magpatakbo ng bangko, paano sumunod sa mga patakaran, regulasyon na para makatulong din sa ekonomiya ng bansa. Lahat yon ay pinapag-aralan namin at sinusunod ng bangko. Maraming kontribusyon sa komunidad ang Citibank. Dahil meron may unit kami na ang tanging function is for social responsibility. So marami kaming natutulungan. Meron kaming Global Community Day kada taon. Lahat ng mga taga Citibank ay nagpa-participate doon. Masarap tumulong sa komunidad, lalo na kapag ang natutulungan mo ay mga bata, lalo na sa pag-aaral. Meron kaming in-adopt na isang eskwelahan sa Mahayhay, Laguna, na for 2 to 3 years, nagkaroon kami ng feeding program. Kasi isa sa mga naging problema ng mga bata ay yung wala silang, hindi tama yung yung pagkain nila, lalo na ng almusal, bago mag-umpisa ng klase. Kaya lahat sila parang palaging tulog-lugo, pagod, ganyan. So nagkaroon kami ng feeding program for that. Tapos meron din kami, nag-contribute kami ng libro, nagpagawa ang Citibank, nag-contribute kami ng pera, tapos binagdagan ng Citibank, nagpagawa kami ng ilang mga classrooms, at nagpagawa kami ng at nilagyan namin ng laman yung mga classrooms. Nagkaroon sila ng media room na merong mga projectors at mga media equipment para sa pag-aaral ng mga bata. Ang maipapayo ko sa mga kabataan na gustong magtrabaho, do not take your work for granted. Ang trabaho may hangganan. Maski anong trabaho, negosyo, trabaho, maski magtrabaho ka para sa isang korporasyon, magnegosyo ka ng sarili mo, may hangganan kapag hindi mo inalagaan. Hindi ka dapat magmamalaki dahil nakasalala yung trabaho mo, yung kita mo sa mga kliyente mo, mapanegosyo o mapakorporasyon. Ang buhay mo nasa kliyente mo. So, dapat hindi ka nagmamalaki. Di ba ang kakayahan na kailangan upang maging matagumpay sa trabaho? Dedikasyon, kaalaman,
tiyaga, pagpapakumbaba, at loyalty. Ire-recommenda ko ba na magtayo kayo ng sarili ninyong negosyo? Alam niyo, depende yan eh. Kung ano yung personalidad mo. Kasi ako nga, ang personalidad ko, hindi pang negosyo. Kailangan ko magtrabaho sa korporasyon kasi hindi nga ako magtatagumpay sa negosyo. Dahil masyado akong masungit. Pag hindi kita gusto, hindi kita kakausapin. Kapag galit ako sa'yo, malalaman mong galit ako sa'yo. Sa negosyo, lalo na sa kapag may binibenta ka, maski galit na doon sa tao, hindi mo pwedeng ipakita yung galit mo dahil hindi ka bibilan. So, hindi talaga ako pwede. Ang naging mga rules ko sa Citibank ay auditor. So ako yung tumitingin kung tama yung ginagawa nila at ako yung nagko-komenta kung mali yung ginagawa nila. Ako yung sumisita. Ang naging huli kong trabaho ay nasa compliance. So ako rin ang sumisita kung hindi sila sumusunod sa mga regulasyon at patakaran ng mga ng Central Bank, ng Bangko Sentral, at ng kung ano-ano pang mga regulators. So, gano'n ang naging yun ang mga bagay na trabaho sa akin kasi hindi talaga ako pang kliyente, hindi ako humaharap sa mga kliyente. O kung magre-recommenda ako na magtayo, kung nasa personalidad ninyo, magtayo kayo ng negosyo. Actually, mas maganda magtayo kayo ng negosyo kasi wala kayong amo. Kayo yung amo. Kung makakausap ko ang sarili ko at babalikan ang aking nakaraan bilang isang mag-aaral sa high school, tungkol sa trabaho ko ngayon, ano ang ipapayo ko sa aking sarili? Noong nag-aaral ako ng high school hanggang college, ang gusto ko lang ay kumita kaagad ng pera. Yun ang goal ko, kumita kaagad ng pera. Pero kung mababalikan ko, siguro magdodoktor ako. Mahaba nga lang yung pag-aaral, pero sa tingin ko, mas magiging matagumpay ako kung nagdoktor ako. Kontento ba ako sa ginagawa ko ngayon? Nagkare-retire ko lang. Kaya medyo kontento naman ako sa ginagawa ko ngayon. Kasi yung mga hindi ko nagawa dahil sa trabaho ko, yung pag-asikaso dito sa bahay, pag-asikaso ko sa mga anak ko, pag-asikaso ko sa mga dapat kong gawin sa sarili ko, ngayon nagagawa ko na. Noon, kung magbakasyon ako, maikli lang yung bakasyon kasi ilang araw lang binibigay sa akin ng bangko para makapagbakasyon. Pero ngayon, pwede na akong magbakasyon ng mahaba-haba. Ano ang isang mahalagang bagay na maiiwan ko sa mga kabataan tulad ninyo na kumukuha ng ABM? Mag-aral kayong mabuti at isipin nyo talaga kung saan ang inyong hilig. Kung talaga bang sa pagnenegosyo lang or nasa pagtatrabaho sa isang korporasyon. Kung saan kayo sa tingin ninyo magtatagumpay, doon kayo magpursige at sumubok ng inyong
Hindi, magpursige.